a ransom for many. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, O God, Lord, we come to your presence, Father. Dalangin po namin, Panginoon, kami po ay patuloy mong linisin sa lahat ng aming karumihan, O God. Tunay nga po, O Diyos, kami po bilang isang tao may likas sa kahinaan, may likas na kasalanan, Panginoon, O God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang inyong biyaya ay dumali po sa aming buhay. Linisin niyo po kami na inyong banal na Espiritu Santo, O God. Sa lahat ng oras, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, maging ang aming pagkatao, ang aming pong katawan, ang aming pong Espiritu, Panginoon, maging ang aming pong kaluluwa, ay patuloy pong linisin, O God. And we continue to submit to you, O God, our lives, Father, in the name of Jesus. So Lord, kayo po ang manguna, kayo po ang maitaas, wala pong maitataas kundi ikaw, Panginoon, sa lugar na ito, O God. We acknowledge your presence in this place, Lord. Bayaan niyo po, O Diyos, patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa, O God. So Lord, we thank you for this morning, O God. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Kagabi ho, hindi ako makatulog. Isang oras lang ang tulog ko. Pero salamat naman sa Panginoon, medyo nanginginig. Pero malakas naman ho. At talaga naman hong biyaya ng Diyos sa makabalik po dito at makapagsalita po muli. Okay, serving God with excellence. Pwede po hindi po ba ito napapatay itong isa? Hindi po? O talagang ganyan? Kasama na lahat? Okay. So serving God with excellence. So paglilingkod po sa Diyos ng buong kagalingan, ng buong kahusayan. So ito po ang ating pong title, no? Yung sa sinad mo ito, Sora Mayan. So paglilingkod po sa Diyos ng buong kahusayan, ng buong kagalingan, serving God with excellence. So sa ating pong buhay, no? Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod po tayo at marami po sa ating busy sa ministry. Okay, busy sa ministry, pero nakakaligtaan ng pamilya. So sana po, no, this is a reminder to all of us. No, alam niyo ba ho, ang kaunahan na dapat po nating intindihin? Siyempre ho, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang sumunod ho ay walang iba kundi ang ating pamilya. At ang susunod po ay ministry. Kasi hindi po pwede na tayo po ay busy sa ministry, pero napapabayaan ang pamilya. Ando, pupunta sa church, magpa-practice, mga ngaral na salita ng Diyos, tapos hindi nakakaluto, hindi nakakakain ang mga anak. So, hindi po magiging maganda ang ating testimony sa ating pamilya. So, in everything we do, lagi po natin uunahin po ang Diyos, pangalawa po ang pamilya, pangatlo po ang ministry. Kasi kapag tayo po ay naging magandang halimbawa mo sa ating tahanan, inaasikaso natin ang ating pamilya, minamahal po natin ang ating pamilya, hindi na po mahirap para sa atin na intindihin po ang church. No? At wala po silang maisusumbat sa atin. Kasi bakit? Tayo po ay nag-intindi una po ng ating pamilya. Amen po ba? Amen. Kasi akala ng iba, ministry ang una, hindi po family. Nung pinanganak po tayo, saan po tayo tinalauna ng Panginoon? Sa church po ba? Di ba po sa pamilya? Kaya mahalin po natin ang pamilya. Despite po na meron pong mga hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa, sa magulang at mga anak, sa mga magkakapatid, iyon po ay bahagi ng buhay ng ating pong pagkakristyano. Pero alam nyo, mabuti pa rin ang Diyos dahil ang bawat isa sa atin, hindi mo natin iniiwan ang ating pamilya. No, magkakasama pa rin tayo sa kabila po ng mga pagsubok na nangyayari po sa atin. Amen. Okay po, so yung iba po, they neglect their family. So napakahalagang intindihin po natin ang ating pamilya, ang ating biological family, and syempre susunod po doon yung spiritual family. So bigyan ko po kayo ng konting background nitong Mark. Ito pong si Mark, no, the Gospel of Mark. Ang sumulat po nito is no other than John Mark. Ito po si John Mark, isinulat niya po ito around 60 to 70 AD or AD 60 to 70. So ito po ay isinulat po niya. Sino po ba ang isinulat niya? Patungkol po kanino? Wala pong iba kundi patungkol po sa ating Panginoong Jesus. At yung pamilya po ni
yung huling hapunan ng Panginoong Hesus, kasama ang kanyang mga disipulo, pinaniniwalaan po ito po ay doon sa kwarto, sa kanilang tahanan, sa tahanan po ng kanyang nanay, sa kanila pong pamilya. So, ito pong si John Mark, writer po siya, and at the same time ito po ay naging kasama-sama ni Apostol Pedro at naging missionary companion po ni Apostol Pablo. So, yan po konting background. Pag gagawa po kayo ng message, mas maganda po kung meron pong background. Okay, so definition of terms, okay, serving God. Serving God. So, ginagamit po natin ang ating lakas, ginagamit po natin ang ating talents, ginagamit po natin ang ating mga gifts na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kapag sinabing gifts, ibig sabihin, hindi lahat meron ng bawat isa. Kaya nga gifts ito po ay regalo ng Banal na Espiritu Santo sa gusto niyang magbigyan. But all of us, I believe, kahit po tayo ay ordinaryong mga miyembro, tayo po ay may kalakasan, may katangiang maganda na magagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. At merong regalo sa atin ng Diyos yung tinatawag na gifts. Meron tayong katawagan sa Panginoon at merong regalo po sa atin ng Diyos na dapat po natin gamitin para po sa ating paglilingkod sa ating pong kataas-taasang Diyos. Para sumusubo na po yung sinaing. Naamoy ko. Pakicheck nyo kasi baka nasusunod po. Okay, eto po ang tanong. Are we truly serving God with excellence? Okay, marami po sa atin dito naglilingkod na. Are we truly serving God with excellence? So tayo po ba ay napaglilingkuran ba natin talaga ang Diyos? Ng buong lakas, ng buong kausayan, ng buong kagalingan. Pero alam niyo mga kapatid, bagamat sinasabi yung kahusayan, pag tinignan niyo po yung excellence sa Tagalog, kausayan, excellence, hindi po ibig sabihin sa paglilingkod sa Panginoon ay pagalingan. Hindi po ibig sabihin ay una-unahan. Hindi ito pagalingan, pagandahan ng boses, pagalingan tugtog. Hindi po ito yun na tinatawag. Ibig sabihin po nito, serving God with excellence, yung ating buong pagkatao, ito po ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Anong saysay ng pagalingan? Kung hiwalay naman yung kaluluwa mo at espiritu mo doon. Katawan lang ang gumagana, ang ganda ng boses, malayo naman ang ating loob sa ating Panginoon. Mas kayo sanda. Sayang lang po ang ating paglilingkod. Alam niyo po, ito po ay paalala sa lahat. This is a reminder, hindi lamang po sa mga church member, but also sa mga workers at mga church leader. Even kaya nga po yung mga mangangaral na salita ng Diyos, ako po ngayon, una po syempre tinuturo ito sa akin ng Panginoon na kung saan ay binabahagi po namin sa mga kapatiran po sa loob ng church. Sa mga kapatiran po sa loob ng church. So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, pinag-aralan niyo na po ito siguro Pastora Baby Cell, Okay. Hindi ko lang alam kung na-touch nyo ito. During the time na nagturo po kayo about sanctification. So meron po kayong topic about sanctification. So itatouch ko po ito. Alam niyo, minsan nag-aalala yung mga preacher. Kasi isang topic in 1 month. Nag-aalala sila, paano kung magkapareho yung text namin? Wala naman yung problema kung gamitin yung isang verse, may mga supporting verses pa naman po kayo. But ito po, yung akin pong ituturo po sa inyo, o tinuturo sa inyo, this is very, very important. Napakahalaga. Kasi maaaring hindi niyo po ito matouch. Syempre tayo, it is very, very important po mga kapatid. Kahit meron po tayong mga topic na itinalaga po sa atin every month, napaka-importante po sa isang lingkod na Diyos na nagtatanong po sa Panginoon. Nakuha po natin, it is very important na, Lord, ano ba ang mensahe na gusto mong ipahatid ko? Kung talagang kinakailangan ng yung topic na sundin, isingit niyo po kung ano yung gusto mong ipasabi ng Panginoon. Why?